Ay natin. Sapagkat itong si Melkisedek, hari ng Salim, saserdote ng kataas-taasan. So si Melkisedek, siya ay saserdote, priest. Priest siya, kataas-taas, saserdote, kataas-taasan ng Diyos na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik ng galing sa paglipol sa mga hari at siya ay pinagpala niya. Na siya naman na binahagian ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat ng sasaysayin sa una siya ay hari ng katuwiran at sa kahari naman ng Salim na makatuwid ay hari ng kapayapaan. Ito dito yung na walang ama at walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw, at katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos na natiling saserdote magpakailanman. Melkisedek. Ito si Melkisedek. Wala siyang si Melkisedek, siya ay Diyos. Okay? Siya ay Diyos. Ito, siya yung walang ama, walang ina. So, kaya si Melkisedek daw ay Diyos. Pero kung ito aalamin natin, hindi siya Diyos. Sabi nga dito, datapat naging katulad ng anak ng Diyos. So, pag sinabi ba na naging katulad ng anak ng Diyos, Diyos ba siya? Naging katulad ng anak ng Diyos. At yan ay lumalarawan kay Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ, talagang only begotten Son. Pero dito kay Melkisedek, naging katulad ng anak ng Diyos. Hindi katulad kay Jesus Christ. Si Jesus is the only begotten Son. Sa 1 John 1:18 ba yun? Hindi. 1. Verse 18, Walang taong nakakita kailaman sa Diyos ang bugtong na anak. Ito yung bugtong na anak. Na nasa sinapupunan ng Ama na siya ay nagpakilala sa Kanya. So, si Jesus Christ ang bugtong na anak. Pero si Melkisedek, according to Hebrew chapter 7, dapat naging katulad ng anak ng Diyos. So, mas greater pa rin si Jesus Christ rather than Melkisedek. Si Melkisedek, katulad lang ng anak ng Diyos. Pero, hindi siya, ang unawa kasi sa end time, siya ay Diyos kasi kita mo, walang ama, walang ina. So, siya nga ang Diyos. Di ba? Siya nga ang Diyos. Pero isipin natin, brothers and sisters. Iisa lang yung Iisa lang yung tawag nito Iisa lang walang ama at walang ina, kundi ang eternal God yan. Sa English kasi, English nga na natin. Every chapter 3. Sabi dito, without father, without mother, without this in having neither beginning of the days or nor of life. So kaya tinawag si Melkisedek, Diyos yun na nagkatawan tao. Pero kung uunawain mo, iintindi natin, like into the Son of God. Hindi siya talaga Diyos. Nakatulad lang siya ng anak ng Diyos. Hindi siya Diyos. Kasi ang unawa sa intent, si Melkisedek, siya ay Diyos. So, bakit sinabing without father, without mother? Si Melkisedek. Kasi ang Diyos, yung ang Diyos sa kanya ay nanahan. Yung attribute ng Diyos nandoon kay Melkisedek.
So if the life of Melchizedek, without father, without mother, because God manifests in the image of Melchizedek, o the image of God. So si Melchizedek, ginamit lang siya as a vessels ng Diyos. Pero bagamat siya ay vessel ng Diyos, hindi siya ang Diyos. Kundi ang attribute yung image ng Diyos nandoon sa katauhan ni Melchizedek. Pero ang unawa sa mga end time believers, lalo na sa si Melchizedek, siya din si Jesus Christ. Kita mo. Kung titingnan natin, itong without father, without mother, ito tumutukoy ito doon sa eternal God. Di ba? Sa eternal God. Kasi, yung isa lang yung eternal eh. It is the Father, the creator of heaven. Siya yung without beginning, without ending. Di ba? Pero sasabihin natin si Melchizedek, siya ay Diyos. Parang sinasabi natin, dalawa na ang Diyos, di ba? Okay. Pag hindi mo talaga sinuri ang Biblia, pag hindi mo talaga makita ang pinaka-wisdom, sasabihin mo talaga si Melchizedek ay God. Di ba? Sasabihin mo talaga, kasi isipin mo, without father, without mother, without descent, having neither beginning of the days nor in life, but made like into the Son of God, abide and praise continuity. So siya nagpapatuloy saan? Doon sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Diba? Now consider how great this man was, into whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoil. So kahit si Abraham nagbigay talaga ng ika-10 sa ikapo. Na ang unawa natin na si Melchizedek ay God. Although they are received the deity of God. So kasi dinatnan siya ng salita eh. Kaya siya na may nature siya ng pagka-Diyos, kasi ang dinatnan ng salita, they are called also God. Pero hindi yung God na as creator of all things, because iisa lang talaga ang creator of all things. Di ba? Iyon ang Diyos. Isa lang eh. Sa Ephesians chapter 6, verse 12. Without father, without father, without mother. Ang tinutukoy nila dyan sa kalagayan ng anyo ni Melchizedek, na si Melchizedek ay Diyos. So sa in time, yun ang mabigat eh, yung na yung ang Diyos nagkatawan tao. Siyempre, pag nagkatawan tao ang Diyos, para tipot larawan katulad lang diyan kay Jesus Christ, when ang Diyos na bumaba sa langit sa katauhan ni Jesus Christ. Pero hindi nila nakita na ang Diyos, ang salita, ang Espiritu ng Diyos tumahan doon sa vessel, which is just like Melchizedek and just Jesus Christ. Kasi isa yung katulad ng sinasabi ni Jesus Christ. Sa John chapter 10 verse 35, sabi dito, Jesus answered them, "It is not written in your law, I am said you are gods." So pag siya you are gods, maraming Diyos yun. Pero pagdating dito, if he called them gods, unto whom the words of God came. So the words of God came, ito yung sinasabing came, ito yung sinasabing baptism of River Jordan, nung dumating ang salita sa katauhan ni Jesus Christ. Iyon ay tinawag siyang gods. Katulad din yan sa kalagayan ni Melchizedek. Bagats Melchizedek without father, without mother, kasi sa kalagayan niya, nagkokontrol na siya, yung great eternal gods. Kasi dumating sa kanya yung salita eh. The words
the words came. The word of God came. And the scripture cannot be broken. Hindi kayang gibain ng kasulatan kapag ang salita na ay nanahanan doon sa katauhan ni Melchizedek at sa katauhan ni Jesus Christ. At they are called gods. So, ang tanong, bakit wala ng Father without, kasi nga, ang Diyos na nagkokontrol na eh. Yung image ng Diyos, nasa katauhan, ang image ng Diyos, nasa katauhan na ni Melchizedek at nasa katauhan na ni Jesus Christ. Dahil dumating ang salita. Ibig sabihin, the deity of God ay nandoon nasa katauhan ni Melchizedek at nasa katauhan ni Jesus Christ. Kasi ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ni Melchizedek. Ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ni Jesus Christ. Diba? Anong patunay ni Jesus like Jesus Christ Sa John chapter 14 verse 10. Punta man tayo sa 9. And Jesus said unto him, Have I been so long time with you? Mahaba ng panahon. Time with you. And you yet has that not known me, Philip. Sinasabi, Philip, mahabang panahon na akong nakasama. Tapos hindi mo ako nakikilala. Diba? Kini-question Hindi ma-identify ni Philip who is God and who is Jesus Christ. Pero pag tingnan mo dito, tuloy natin, He that had seen me had seen the Father. And how Jewish so is, do them so as the Father. Ito na sa verse 15. Believe is do that I am in the Father and the Father in me. So ang Diyos pala nandoon kay Melchizedek at nandoon din kay Jesus Christ. Ang tinutukoy nito dito sa hindi pala si Jesus Christ ang Diyos, kundi ang tumahan doon kay Jesus Christ, yun ang Diyos. Tutuloy natin. The word that I speak unto you, I speak not myself, but the Father dwelleth in me. So, nasa Kanya ang Diyos, katulad din niya kay Melchizedek. Although si Jesus Christ, like Jesus Christ, si Jesus Christ, without father, without mother talaga. Ginamit lang si Mary at si Josie bilang caretaker doon sa kalagayan ni Jesus Christ sa pag-aalaga. Pero ang tunay talaga ng magulang ni Jesus Christ, yung great eternal God. So, yun, yung great eternal God, wala talaga yung beginning without ending. Iisa lang. Pero si Jesus Christ may beginning. Si Melchizedek may beginning. Ang mga tao may beginning. Diba? Kasi ang Diyos hindi naman tao God is the Spirit Diba? Kaya ang Spirit tatahan talaga. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, the word that I speak unto you, I speak not myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. So, hindi talaga sa kalagayan na hindi dapat natin masabi na si Jesus Christ siya yung Diyos, Na marami kasi sa mga Kristyanismo o sa in-time believers na ang unawa talaga nila, si Melchizedek talaga ay Diyos. So, yun yung understanding nila. Pero hindi nila nakita ang kalagayan na si Melchizedek at si Jesus Christ, kaya siya mayroon siyang pagka-Diyos kasi ang Diyos nasa Kanya. Yan ang realidad. Diba? Yan ang realidad. Kapag hindi natin makita ang hiwaga talaga na, masasabi natin, si Melchizedek nga. Kasi, di ba? Si Jesus Christ, kaya nga ang unawa nila, si Melchizedek at si Jesus Christ, isa lang. So, iba si Melchizedek from the Old Testament at iba din si Jesus Christ from the New Testament. Di ba? So, ito yung hindi makita ng balik tayo ulit doon sa Hebrew chapter 3,
Okay. Hebrew chapter 7, verse 3. Dito kasi maraming sumablay ng mga Christian, Kasi yung sinasabi lalo, having beginning, neither beginning of days nor end of life. Oo. So sa kalagayan yan talaga, pag hindi mo makita ang hiwaga ng pagka-Diyos ni Melchizedek at ang pagka-Diyos ni Jesus Christ, iisipin mo talaga ang kalagayan nila. Siya yung great eternal God ng creator of heaven and earth. Pero kung makita mo yung hiwaga na yung without father, without mother, or without beginning, without end of life, yan ay tumutukoy sa great eternal God which is the creator of heaven. Hindi yan si Melchizedek, katulad lang siya, just made like unto the Son of God. Katulad lang siya ng anak ng Diyos. Katulad lang. Pag sinang katulad, hindi mismo anak. Katulad lang. Katulad lang ng anak na Diyos. Kasi there is only one only begotten siya na hindi dumaan sa sexual and that is the image of Jesus Christ na talagang doon sa sinapupunan ng kanyang ina. And ang Diyos mismo naglagay doon ng binhi at ang binhi na yun ay mula sa langit and that is God na hinilumluman ng Diyos sa doon sa womb of Mary. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga na makita natin dito yung kalagayan ng hiwaga. Kaya sabi natin beginning, tingnan mo, beginning. Neither beginning or end of life. Diba? Ang tao, may end Diba? Ang kakaiba lang, hindi pwede ang Diyos tumahan sa isang tao na hindi banal. Magaganap yung kapag banal. Just like katulad kay Jesus Christ, the holy ground place. At tinitipur larawan din katulad kay Melchizedek at kay Jesus Christ. The tabernacle of God. So sana makita natin yung great revelation doon. Kasi pag hindi natin makita, either we worship to Melchizedek, we are worship to Jesus Christ. But remember, kaya natin sinasamba si Melchizedek or si Jesus because yung attribute ng Diyos nasa Kanya. Yung great eternal God na without beginning, without ending, na sa katauhan ni Melchizedek at nasa katauhan ni Jesus Christ. Kaya yung kalagayan nila, nasa kalagayan ng without beginning and without ending. Kasi yung without beginning, without ending, nasa loob ng katauhan ni Melchizedek at ni Jesus Christ. Diba?